Tapos yung dumating naman si Jody, I'm not gonna say good luck to her, I'm just gonna pray for her. Isa siyang babaeng hinahangaan ng bayan. Walang bahid ng iskandalo, walang kalat sa pangalan. Kaya nang umamin siya sa relasyong maraming tutol, isang tanong ang agad na lumitaw. Bakit papasok si Jody Santa Maria sa isang relasyong puno ng babala, issue at nakaraan? At ano ang nakikita niya na hindi nakikita ng publiko? Sa loob ng mahigit 2 dekada, kilala si Jody Santa Maria bilang isa sa pinakadisiplinado at pinakarespetadong actress sa industriya. Habang ang iba ay lumulutang sa kontrobersya, siya ay nananatiling tahimik. Walang paandar, walang patutsada, walang ingay. Kaya para sa marami, hindi madaling tanggapin ang ideya na ang babaeng ito, na matagal ng simbolo ng katahimikan at dignidad, ay papasok sa isang relasyong puno ng red flags sa mata ng publiko. Ngunit bago husgahan ang kasalukuyan, kailangang unawain ang buong kwento mula sa pinakasimula. Hindi kailanman pinangarap ni Jody ang maging artista. Isa lamang siyang tahimik na estudyante, mahiyain at simple ang pamumuhay nang minsang makaupo siya kasama ang mga kaibigan sa isang fast food chain. Walang makeup, walang arte, walang intensyong magpabida. Ngunit may isang talent scout na nakapansin, hindi dahil sa ganda lamang, kundi sa natural na presensya at aura na hindi pilit. Nilapitan siya at inanyayahang mag-audition para sa mga commercial. Nag-alinlangan si Jody. Hindi niya nakikita ang sarili sa harap ng kamera. Hindi niya pinangarap ang showbiz. Ngunit sa huli, sumubok siya at doon nagsimula ang sunod-sunod na kabiguan. Maraming audition, maraming tanggi, walang kumukuha. May mga panahong gusto na niyang tumigil at bumalik sa normal na buhay. Ngunit hindi siya binitawan ng parehong scout na muling nag-udyok sa kanya na subukan ang star magic. Mula sa libo-libong aplikante, napili si Jody at inilunsad bilang pinakabatang miyembro ng Star Circle Batch 7 noong 1998. Bata, tahimik, at halos hindi napapansin, ngunit determinado. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi siya agad sumikat. Hindi rin siya binuhat ng hype. Pinagtrabahuhan niya ang bawat maliit na papel. Noong 1999, dumating ang Tabing Ilog. Bilang si George, isang tomboyish at prangkang dalaga, tuluyan siyang minahal ng publiko. Hindi siya ang tipikal na bida, pero siya ang pinakatotoo. Doon nagsimula ang solidong pundasyon ng kanyang karera. Sumunod ang mga supporting roles at kahit hindi palaging bida, palagi siyang may marka. Unti-unti nabuo ang reputasyon niya bilang isang aktres na hindi maingay, pero palaging maasahan, ang tinaguriang silent superstar. Sa kasagsagan ng kanyang karera, pinili ni Jody ang pag-ibig at pamilya. Noong 2005, ikinasal siya kay Pampi Lacson. Bata pa siya noon, puno ng pangarap at determinado na bumuo ng isang tahimik at buo na pamilya. Nagkaroon sila ng anak na si 30. Para kay Jody, ito na ang tunay na tagumpay. Hindi ang awards, hindi ang ratings, kundi ang pagiging asawa at ina. Ngunit noong 2011, gumuho ang lahat. Naghiwalay sila ni Pampi. Walang detalyeng inilantad, walang preskon, walang siraan. Ngunit sa likod ng katahimikan, doon niya hinarap ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na panayam, inamin ni Jody na dumaan siya sa matinding depresyon. Pakiramdam niya raw ay isa siyang bigong asawa at bigong ina. Ang pangarap niyang buong pamilya ay nawala at kasabay nito ang kanyang tiwala sa sarili. Idagdag pa ang tahimik, ngunit mabigat na panghuhusga ng lipunan. Bilang isang babaeng iniwan, isang inang nag-iisang nagpapalaki ng anak. Sa panahong iyon, naging takbuhan niya ang alak at droga. Hindi ito itinago at hindi rin niya ipinagmalaki. Sa halip, inamin niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkawasak. Ayon sa kanya, umabot siya sa puntong pakiramdam niya ay segundamano, wala ng halaga at wala nang magmamahal sa kanya. Sa harap ng kamera, siya ay kalmado at propesyonal. Sa likod nito, may laban siyang halos hindi niya nalampasan. Kasabay nito ang isa pang mabigat na laban, ang annulment. Inabot ng 13 taon ang proseso, 13 taon ng paghihintay, pagkadismaya, pananahimik at pananampalataya. Sa bawat taon na lumilipas, kailangan niyang magpakatatag hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang anak.
Hanggang sa wakas, noong 2024, tuluyan itong naaprubahan. Sa pagitan ng mga taong iyon, sinubukan niyang magmahal muli. Nagkaroon siya ng mahabang on and off na relasyon kay Jolo Revilla at mas maaga pa ang puppy love kay Baron Geisler. Ngunit tulad ng dati, ang mga hiwalayan ay natapos ng walang iskandalo, walang paninira, walang revelasyong ibinenta sa publiko. Tahimik siyang umatras, tahimik ding nagpatuloy. Hanggang sa dumating si Raymart Santiago. Noong 2020, kinumpirma ang kanilang relasyon at dito tuluyang nabasag ang tahimik na mundo ni Jody Santa Maria. Hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kung sino ang kanyang pinili. Ang pangalan ni Raymart ay matagal nang nakakabit sa magulong hiwalayan nila ni Claudine Barreto. Mga isyong umabot sa korte, paratang ng pisikal at emosyonal na abuso, usapin sa child support at matitinding pahayag mula sa pamilya Barreto, lalo na mula sa ina nitong si Inday Barreto. Nilagyan niya ng towel yung mouth ni Claudine. Pinaladkad niya si Claudine sa parang kinatay na baboy. Ang nakita ko lang, hinahabol niya si Claudine. Si Claudine malapit sa door. Naabutan niya, hinablot pa niya. Many people saw it. So, Daddy, stop the car. I'm on my way. You wait for me. And isang platon na pulis kasama ko. Pagdating namin wala. Si Raymart, nag-eskapo na. We went. Na napunta yung mga ipon ni Claudine. Okay, mayroon silang joint. Lahat joint yan. Ha? One day, munta si Claudine sa bangko, millions eh. When she went there to withdraw, hindi naman niya withdraw lahat eh. Pagdating niya, ay ma'am, sandali lang ha. Dali lang. Nung umabot na ng 1 hour, 40 minutes. Paglaba, ay, wala na yung pera. Na-transfer na. Sino yung kausap ni Claudine? Pinsan ni Raymart. So, she's poor. She just collapsed. You find out you're poor. Tapos yung dumating naman si Jody, I'm not gonna say good luck to her. I'm just gonna pray for her. But proceed at your own risk. Saan? Ang warning, proceed at your own risk, ay paulit-ulit na binato kay Jody. Marami ang nagtaka. Marami ang nadismaya. May mga nagsabing matapos niyang makalaya sa bisyo at sakit ng nakaraan, bakit papasok siya sa isa na namang komplikadong sitwasyon? Bakit tila binabaliwala niya ang lahat ng babala? Ngunit tulad ng nakaraan, nanatiling tahimik si Jody. Walang paliwanag, walang pagtatanggol, walang sagot sa bawat intriga. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang paninindigan sa gawa, sa pagiging profesional sa set, sa maayos na pakikitungo sa kani-kanilang pamilya at sa pagpili ng kapayapaan kaysa gulo. Habang patuloy ang ingay, mas pinili niyang mag-focus sa sarili. Nagtapos siya ng kursong psychology, naging certified positive psychology coach, at kasalukuyang tinatapos ang kanyang master's degree sa counseling and psychotherapy. Ang mga pinagdaanan niyang depression, bisyo at paghilom ang naging inspirasyon ng kanyang mental health advocacy. Hindi na lamang siya actress, isa na rin siyang babaeng gustong tumulong sa iba. Sa kasalukuyan, nananatiling pribado ngunit matatag ang relasyon ni na Jody Santa Maria at Raymart Santiago. Hindi nila ipinapakita ang lahat. Hindi rin nila ipinapaliwanag ang bawat issue. Para sa ilan ito ay kahina-hinala. Para sa iba ito ay isang tahimik na anyo ng tapang, ang piliing maging masaya kahit hindi aprobado ng lahat. Sa huli, maaring hindi tanggap ng lahat ang kanyang pinili. Maaring puno ito ng kontrobersya at tanong, ngunit matapos ang lahat ng pinagdaanan, mula sa isang dalagitang nadiskubre lamang sa fast food, sa pagbagsak sa bisyo, sa 13 taong paghihintay ng kalayaan, hanggang sa muling pagbangon bilang isang edukado at matatag na babae, isa lang ang malinaw, si Jody Santa Maria ay hindi na gumagawa ng desisyon para patunayan ang sarili sa publiko. Ginagawa niya ito para sa sarili niya. At marahil, iyon ang pinaka-kontrobersyal sa lahat.